Hello, good morning po sa lahat ng aking mga followers. Ngayon po ay meron tayong iba-vlog ngayon na natitira kong langka. Baka meron pa pong nangangailangan sa buto ng langka. Ito po, meron akong natitirang 3 piraso. Ito po, pwede kayong pumili dito sa akin kung ano ang inyong magustuhan sa langka na aking ipapakita ngayon. Ito po ang itsura ng langka na ating nakukuha sa araw ng Biyernes Santo. Ito po ay tinago ko para meron din po tayong matitira. Dahil sa isang taon po, isang beses lang po nagbibigay sa akin ang puno ng buto ng langka na nagiging bato. Ayan. Sa nagtatanong po kung ano ang gamit ito, ito ay maganda sa pamnegosyo, pampaswerte, at maganda rin ito sa panggagamot. Ito, kung may mga anak po, pwede ito ilagay sa maligamgam na tubig at dasalan po natin yung bato. Hilingin natin sa Panginoon na mas mapapadali po yung pagpanganak ng buntes. Tapos inumin mo, madali lang lumabas yung bata kapag ito ang igamot mo sa nagbabati na buntis. At hindi lang po yan, ito po ay maganda rin ito sa proteksyon. Dahil ang langka po ay walang sumpa po yan dahil mabango po ito. Lahat ng mga mababango katulad ng langka ay walang sumpa po yan dahil siya ay nanatiling mabango. Walang sumpa, kaya maganda din iyon sa proteksyon. Ayan. Panghalina na may proteksyon ka pa. Ayan. 3 piraso na lang po ang natitira. Sa nangangailangan po ang pwede dito mag-abil sa akin. At mayroon naman akong number dyan. Pwede kayo tumawag sa akin. Sa Facebook account ko, Commander Bugtungan. Pwede kayo mag-chat sa akin para tingnan ninyo kung yan po ba ang inyong order. Kung sakali man ito'y inyong magustuhan, ito po, pwede nyo i-screenshot. Ayan. Ulitin ko po ito ay proteksyon at pampaswerte itong langka. Meron dito sa amin na binaril siya, nagdadala siya ng langka, kumakain pa siya ng kanin kasi kapag ang tao kumakain ng kanin, kapag barilin po yan, ay mamamatay talaga yan, matatamaan, matablan siya ng bala. Pero nagdadala siya ng langka, hindi siya natatamaan ng bala. Shotgun pa yung tinira sa kanya, kumakain pa siya. Oras ng alas 6 yun ng hapon, kumakain siya. Kaya mabisa itong sumpa, itong salangka, walang sumpa yan. Ayan. Ikutin natin para magustuhan ninyo kung ano ang gusto nyong hugis. Ayan. Meron siyang mga ugat na kristal. Ayan po yung mata niya. Ito rin, iba rin ang kulay. Libon siya, wala siyang mata. Libon siya. Pero tunay talaga siyang langka dahil siya sa puno galing. Pag abre ko, pag open yan, mayroon talaga siyang bato sa loob. Dahil mayroon akong puno dito na tumutubo siya sa bato sa tabi ng ilog na bakilid o bukid na tumutubo siya sa bato. Kaya yung sinisip-sip niyang minerals na galing siya sa puno ng bato tabi ng ilog, yun ang dahilan na bakit siya nagpo-produce ng buto na nagiging bato. Yun po ang dahilan. Kaya bihira lang din po ang ganyan. Yung puno na yan ay napakatagal na po yan. Walang taong tumatanim yan dahil sino bang sumasadyang tumanim dyan sa gitna ng bato. Sa bato siya tumutubo. Yung sinisip-sip niya na para siya mabuhay doon sa lamig ng bato. Kaya mayroon siyang pwede tayong magduda na ang kanyang lamig sa bato doon siya nabubuhay. Kaya siya nabubuhay at siya ay nagiging bonsai. Bonsai siya na puno na ang kanyang puno ay kasing laki ng paa ng ating paa nga. Yun. Parang ganun lang kalaki yung ating paa, bagtak kung sa Bisaya. Pero mamunga siya, 3 prutas lang yung bunga niya. Bihira lang siya mamunga. Kaya magbibigay siya ng mutya. Ayan. Kahit nga kalabaw o kambing, kung anong hayop hindi makaakyat dyan sa puno na yan dahil pang-pang po yung pinagtutubuan ng langka. Yun ang dahilan, yun ang dahilan na mayroon siyang buto. Yun.
Sa nangangailangan po, ito na po ang gusto ninyo, kailangan yung ganito, ito na po ang na-vlog ko ngayon. Baka sakaling ito ay mapasa inyo, ang paggamit po nito, balutin mo lang po ito ng pulang tela. Tapos kung ano ang iyong kahilingan sa iyong buhay, yun ang ipapatrabaho mo sa kanya, dahil bawat mutya po ay may trabaho yan, depende sa iyong diktasyon. Kung ano ang iyong pinatrabaho, halimbawa kung ito ay ginagamit mo sa protection lang talaga yan, huwag mong gamitin sa iba. Kung ito ay pangpanganak lang, gamitin mo sa pagpanganak lang, wala nang iba. Kung ito ay sa negosyo, protection, negosyo lang, no? Kung sa tagulilong mo gamitin, pwede naman yan. Ayan. Sa araw ng Biyernes, pahiran mo lang ng langis ito, tapos patugtuban mo ng kamanyan, pausukan mo. Tapos huwag mong kalimutan na maghingi ng dasal palagi sa Panginoon. Dahil yan po ay ang kanyang pagkain. Yun po ang paggamit niyan. Huwag mo lang palakaran. Huwag mong pahakbangan sa ibang tao. Kahit ano pa, mga bata pa dyan, huwag mong pakbangan para hindi mawala ang bisa. Kung mahakbangan man yan, sa araw ng Biyernes, pausukan mo yan para bumalik po yung kanyang puwersa sa kanyang birtud. Ganon po ang paggamit sa mga mutya. Ayan. Ikotin natin para makita ninyo ang kabuuhang bato o mutya na inyong magugustuhan. Ayan.